Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinagbanta na nga si BP Inday Sara at Kong Rodante Marcoleta kapag hindi pa nga sila tumigil sa mga kabalbala na ginagawa nga araw nila dahil puro na lang fake ang ginagawa at inilalabas nga sa bias mainstream media. Ito ang banat ng maraming netizen. Ngunit kung titignan at pag-aaralan natin, ang bias mainstream media ay kakampi ni Kuting ng Norte at ng mga pulpolitiko na ito. Dito nga natin makikita na nakatanggap na nga ng pagbabanta itong si Marcoleta at BP Inday Sara dahil nga sa kanilang mga katapangan ay talagang nagbitaw din sila ng maanghang na salita na hindi nga sila magpapatinag sa kurap ng mga opisyalis na ito na kahit anong gawin nila, kahit anong pagbabanta ay tuloy-tuloy pa rin ang paninilbihan nila sa taong bayan. Dito nga natin makikita na mas lumalala nga ang kaso at mga kabalbalan at nabubunyag sa tuwadcom na ito. Dito natin mapapansin na talagang milyon-milyon pera ang kanilang pinaghahatian at nawala man lang silang maipakita na resibo at sasabihin nilang nawala na ang kanilang mga pondo. Paano ito nangyari? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yun, eto na. Eto na po, doon sa pirmahan. Wala na pong urungan to, magkakaalaman. Hindi na pwedeng makatamba ka and at the same time, Sara Duterte ka. Hindi na po. Kasi pag pinirmahan mo yan, ibig sabihin ayaw mo si Duterte. Tama yung sinasabi ni Jinggoy. This is a political issue. Not a judicial issue. Kaya nga naman, yan ang balita na mag-aalatore na tong mga to. Anong alatore? Di ba ano? Yung sinasabi na naalala nyo yung sumugod sila sa KOJC at naghukay sila doon. Naghahanap na sila ng exit na paraan para hindi sila kahiya-hiya. Kasi may hukay doon. Tapos hindi nila mahuli si Pastor Kibuloy. Di ba? So naghahanap na sila ng issue. Kaya nga ang nababalitaan that time na talagang magdadampot sila ng mga vloggers, ng mga media ron. Paiikutin nila na kaya hindi nila mahuli dahil kasalanan ng media. Ganyan na po ang usapin noon. Ganyan na po ang nakakarating sa aming balita. Bakit? Para isalba ang kanilang kahihiyan. Ito na po ang katatapusan niyan. Magsasalba na po sila ng kahihiyan. Bakit? Kasi hindi ito magsusurvive. Una, sa Senado pa lang alam mo sasablay. Pangalawa, natakot sila sa INC. Pangatlo, maraming ayaw pumirma na kongresista. So paano nila isasalba ang kanilang kahihiyan? Sasabihin nila malamang-lamang ha, kulang na sa oras. Sasabihin nila ayaw pumirma ng kongresista kasi gusto muna nilang makita yung laman ng impeachment. Pero pagka hindi sila pumirma, ibig sabihin, tatalakayin pa sa Kongreso. Pag tinalakay sa Kongreso, hindi naaabot. So ang anong excuse nila? Para hindi sila nakakahiya na hindi magtutuloy yung impeachment, na hindi magmumukhang tanga. Diretsahin na natin, na hindi magmumukhang tanga si Martin, si BBM at ang Quadcom. Ano yun? Kulang na sa oras. Tingnan nyo po yan ang magiging exit route nila. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Yan na po ang kumakalat sa mga group chat ng mga reliable sources. Okay? So, paano? Sige nga, paano nila tatakasan yung nakakahiya na yung impeachment sila? Pagkatapos, andyan ang impeachment, hindi naman pala nila kaya na naramdaman nila ang lakas ng puwersa ng Duterte. Kaya tayo ay magdiwang at tayo ay patuloy na mag-ingay dito sa social media. Pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials
but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Yun, nag-English si Jinggoy. Alam mo, sa dami mo nang sinabi dyan sa Senado, parang dito lang ako, eto lang ang nagustuhan ko sa sinabi ni Jinggoy. Sa dami-dami ng pinagagawa niya dyan, ayaw pa niyang palabas yung drug test. But anyway, yung issue ng drug test, 'di ba? Naalala nyo, no? Hinarangan niya 'yon, no? Pero hindi natin nagustuhan 'yon at maraming hindi nakagusto noon. Bagamat maraming hindi nakagusto noon, eto ngayon tama naman siya. Sa tingin ko pag tama palakpakan. Yung dati talagang mali, sablay talaga si Jinggoy doon. Dito tama siya. Yung impeachment na yan, i-divide lang tayo. Pero sa katunayan, Jinggoy, divided na tayo. Divided na tayo. Alam mo, eto sa kapanghalatan, kahit anuman ang reliyon nyo, eto ang paniwala. Yung nagdi-divide ng tao, galing sa dyablo yan. Damonyo. Hinahati ang bansa. Bakit? Sa kanilang agenda, sa kanilang political na pangarap. Ayan po yan. Kaya, tama ka dyan, Jinggoy, no? And, alam mo, nakakatuwa rito. Antahin natin. Ako, kung ako tatanungin nyo, gusto ko matuloy yung impeachment. Bakit? Once and for all, matapos na ito. Dahil alam ko, hindi naman sila magtatagumpay. Magmumukha silang tanga talaga. Magmumukha silang tanga dyan. Kaya gusto ko matuloy. Tapos pag natuloy yan, 1 taon, 2 taon, hindi na pwede itry ulit si BP Sara for impeachment. Ayan, tapos 2028 election na. 'Di ba? So sablay. Pero sa isang banda, ito yung napakaganda. Ang sarap nito, kain tayong popcorn habang inaantay natin na magpalusot, na mag-alatore itong mga kamera, itong Quadcom, ito si Martin, ito si BBM, kung anong palusot nila, bakit hindi nila matuloy-tuloy yung impeachment? Di ba? Ang sarap nun. Sabay-sabay tayong tatawa. Di ba? Biglang inurong. Isipin mo, nakipagkuntsaba ka na sa mga NPA komunista, di umano. May di umano, Nakipagkuntsaba ka na, sablay ka pa, hindi pa rin yung maituloy-tuloy. Ang laki na ng inubos nyo sa kakaayuda. Ayaw pa rin sa'yo ng tao. Kakahiya yun. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na ipagdarasal at hihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas na mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yun. Ito, tanong natin bago tayo pumunta sa patayan nitong kay Marcoleta. Tanong ko po sa inyo, kayo ba sang-ayon na matuloy yung impeachment kay BP Sara? Ilagay nyo dyan kung oo or hindi, anong dahilan kung bakit. Sige, next topic po tayo. Ito, nagwala na si Marcoleta. Pag-usapan natin. Punta rito, parte na po ng gusto kong gawin sapagkat hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Yun. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Yun. Hindi, nakita naman natin yan, di ba? Parang mga bata, no? Oo, pagka nagsasalita si Marcoleta, actually, yung ginawa kay Marcoleta, ginawa din kay PRRD, pag may sense na yung sinasabi, talagang ginugulo. Ito pa lang kay Marcoleta, umabot pa doon sa agawan ng hopya, matindi. Parang bata
Parang bata kayo dyan, Quadcom. Ha? Ayaw nyo nang merong sense ang mga nagsasalita, ayaw nyo nang hindi papabor sa inyo. Para kayong mga bata or para kayong mga sindikato dyan. Ganun po. Ganun po yung mga taong yon. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Ayan, ito. Maganda tong kwento na ito. Oh. Nagsalita siya sa mga hilot, sa mga nagpapaanak. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Mm. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi, napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yon matalino pala. Yun. Totoo ba yan? O pag, ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Ha? May mga matatalino na. But anyway, according to Marcoleta, pag pinanganak ng hilot, matalino. Oh. Alam nyo kung bakit? Bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Ano? Napanganak lahat sila sa ospital. Ako napanganak ako, hilot po, dahil mahirap lang ang buhay ko. Alam mo, ang sinabi ni Marcoleta dyan, hindi lang niya dinerecho. Pero sinasabi niya dyan, kayo Quadcom, mga bobo kayo. Dahil anak kayo sa ospital. Hindi ko alam kung totoo. Pero ang importante rito, ano yung sense nung sinasabi niya? Ha? Tinatawag niya ng bobo itong mga taga-Quadcom. Ay, mag-iingat ka, Marcoleta. Lalo na dyan kay Barbers. Mr. Demanda pala yan, gagayahin si Trillanes. Ha? May napanood ako, hindi demanda raw yung mga vloggers. Oo, pati pag-iinitan ata kami. Oo, pati daw yung mga vloggers na naging journalist. Sino pa ba yun? Nako! Matindi. Ha? Ganito na kanilang ganyan na ang kanilang tama ka, Marcoleta. Bobo yung mga yan. Siya nagsabi, hindi ako, baka i-demanda mo ako, Barbers, ha? Siya nagsabi. Diba? Ano ba ibig sabihin niya nun? Di bobo yung mga anak sa ospital. Anak din naman ako sa ospital. Bobo tayo parehas. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulong. Si Paduano ba? Puro lang ulo? Yung English ni Dan Fernandez, mapurul ba? Si Abante. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paanong pagkakaisa yon? Paanong magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Hindi, bungol nga talaga yung mga yan. Saan ka nakakita ng isang presidente ang number one campaign niya ay pagkakaisa or unity? Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Kung hindi ba naman walang weak eto si Marcos, hindi niya kayang panindigan. Hinayaan niyang nilapa nung pinsan niya yung kanyang vice president. Anong kabaklaan po yun? Bakit mo hinayaan yung babae? Yung babaeng vice president mo na ipinangakuan nyo ng unity. Anong klaseng presidente ito si Marcos? Hypocrisy. Nagpapanggap. Nagbabalat kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-emphasis? Hipokrito. Ha? Ano yung sabi sa... Yun. Translator ko, Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansang ito. 10 bills, power bills ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Paano ba puro Quadcom na lang? Lahat ng panahon, lahat ng atensyon binigay lahat sa Quadcom.
Yan ang problema. Yan ang sinasabi natin, di ba? Ang dami niyang final na batas. Hindi na asikaso. Bakit? Busy sila kakatira sa mga Duterte. Para itong mga chismosong, mga artista vlogger. Oo, ungkatin ang ungkatin. Sila lang iba. Yung artista vlogger, lahat ng artista. Etong Quadcom, wala Duterte lang. Ano nangyayari sa bansa natin? Yung nilagay ninyo para gumawa ng batas na makakatulong sa Pilipino, anong pinaggagawa? Ayuda rito, ayuda ron, ayuda doon. Birahin si Sara, birahin si PRRD, birahin ng Duterte, birahin lahat ng humarang sa kanila. Ngayon naman, anong binibira? Pagkatapos birahin si Pastor Kibuloy, vloggers naman. Ganyan po yan sila. Isusunod na po. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, Mura. abot kaya. Alam mo, sa doon sa mga ano ha, ewan ko ngayon, pero yung huling pinanggalingan ko, Mindoro, grabe. May scheduled brownout 12 hours. Bahal na yung kuryente, puro pa brownout. Grabe, ganun katindi. Abot kaya. Sa Bisaya, barato. O yan, nakita nyo naman. Hindi mo alam yon, Senador Philip Salvador. Yun ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. Yun. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yun. Magaling. Kasi malinaw. Ito po problema nila. Alam nyo na ang estilo nila eh. Alam mo kaming mga vloggers, ramdam namin to. Kasi nga, si Banat Bay ang dami ng demanda. Ganun po nila sila pinapatahimik. No? Si Pastor Kibuloy, ginipit. Si Marcoleta, tinanggal sa committee. At ngayon, pinatawag pa yung mga vloggers na nandoon sa Zoom meeting ng NBI. Yan na po ang isusunod nila, kami mga vloggers. Kaya hopefully, nandiyan kayo sa likod namin at tulungan nyo kami. Pwede ba ako makahingi dito sa mga manonood natin na susuporta sa amin hanggang dulo? Dahil alam ko parating na mga demanda sa mga vloggers at talagang pag-iinitan at patatahimikin kami. So, sige nga, palagay mga fist bump doon sa mga susuporta sa mga vloggers na patatahimikin. Kasi, yan na po ang estilo nila. Yung nag-attend ng Zoom meeting, pinapatawag ng NBI. Si Barbers magdedemanda na sa mga vloggers. At pinag-uusapan na napapatawag sa Quadcom. No? Yan ang narinig ko kay Barbers. Yan na po ang galawan nila. Alam mo, hindi na po makatao. Hindi na po tayo parang demokrasya. Para tayong komunista na. Ang gusto nila, yung lagi lang nilang maririnig. Alam mo anong susunod dito? Paano halimbawa, yung Zoom meeting, nakipag-usap lang kay BP Sara, pinapatawag sa NBI.
Halimbawa makipagkita kami kay BP Sara, kakasuhan nyo kami? Dahil pabor kami kay BP Sara? Lahat na lang ng kaibigan ng Duterte, kakasuhan nyo? Na-meet pa naman namin si BP Sara. Malay nyo, magkita kami ulit. Malay nyo, lagi namin nakakasama si PRRD. Di ba? Ganun na. Zoom meeting lang, pinapatawag nyo. What's next? Palala po to ng palala. Because they are getting desperate. Dahil kahit parang droga yan eh. Yung una tikim lang. Pero habang tumatagal, tumataas ang dosage mo kasi yung dating tikim mo hindi na tumatama. Same thing dito. Yung dating ginagawa nila, napapansin nila, hindi na umuubra. Teka muna, ginawa na natin to, ginawa na natin kay BP Sara, ginawa na natin to. Palpak pa rin. Subukan nga natin patahimikin kasi nalalaman ng taong bayan ang balita patungkol kay BP Sara through sa vloggers. Kasi yung media, hawak naman nila eh. Meron pa bang binabalita ko? Hindi purihin si Tamba? Karamihan sa mainstream media, hindi man lahat karamihan niya ng binabalita. Paano lang nakakarating ang balita sa taong bayan na totoo? True vloggers, kaya galit sila sa vloggers. Yan ang gagawin nila ngayon. Po ang nangyayari eh. Wala nang ustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan? Kung talagang hindi kayo namumulitika. 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the Office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, Tindi, no? Di ba? Yan yung matagal na nating sinasabi to. Bakit hindi nyo imbestigahan kung sa tingin ninyo inaabuso ang confidential funds? Bakit kay BP Sara lang? Sigurado tayo mas malaki ang confidential funds ni Marcos. Bakit hindi nyo imbestigahan kung patas kayo? It doesn't mean kung ginastos ni Marcos sa tama o sa mali yung confidential funds, pero dapat iniimbestigahan nyo rin. 400 offices, according to Marcoleta, ang tumatanggap ng confidential funds. Sa 400 na yon, ang iniimbestigahan nyo lang yung ka-unit team ni Marcos na si BP Sara, Office of the Vice President. Marcos, ganyan ka na ba talaga ka-weak? Yung dati mong, hindi ka magiging presidente if not for BP Sara. Ganyan ka na ka-weak, Marcos? Na paano ka? Pinaimbestigahan? Office of the Vice President lang sa daming ahensya? Ano ka? Bakit pinayagan mo yung pinsan mo? yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office. Papel nga, mapapil. COA lang talaga nag-iimbestigan yan. Ngayon, yung dapat na trabaho ng Quadcom, ng congressman, hindi nila nagagawa. Yung hindi nila trabaho, ginagawa nila. Tulad ng pag-iimbestiga. Hindi naman sila korte, hindi naman sila COA. At the same time, yung hindi nila trabaho na pagbibigay ng ayuda na sa DSWD yan, sila naman ang gumagawa. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito itong mga to. Mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? Yun, isa pang question yun. Bakit nyo naman sinurrender ang tungkulin nyo, COA? Bakit naman nagpauto kayo dyan?
Bakit naman kayo nagpapagamit diyan kay Martin Coa? Mayroon pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Si Guguluhin Paduano. nila ako. Eh di ba? Ginawa din niya kay PRRD eh. Pag nagsasalita ng tama, guguluhin. Sisigaw ng sisigaw. Si Paduano parang iniwan ng siyota eh. Sigaw ng sigaw eh, di ba? Ganyan din ginawa kay Marcos. Ganyan din kay PRRD. Kaya magpaliwanag ni Paduano ng malumanay. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papatayin nila yung aking mic. Yun. Ito ayaw nila ng debate. Pagka meron ng sustansya ang sinasabi at talagang sasalungat na sa kanilang gusto, guguluhin nila tapos papatayan ng mic. Ganyan po kadiktador yung mga yan. Hindi ko alam kung asa na ang demokrasya natin. Astang komunista yan eh. Diktador ang asta. Bakit mo papatayan ng mic? Di ba? May karapatan niyang congressman din yan. Ang gusto kasi nito mga ito, yung kung ano lang ang sabihin nila, umuo lang kayo ng umuo. Kaya nga sabi ko kay BP Sara, aminin niya na siya pumatay kay Jose Rizal para tapos ang issue. Kasi pagka kinontra mo sila, papatayan ka na Mike, guguluhin. Alam mo, yung pagpatay ng Mike yan ang pananakot nila. Patayan.